para swerte tayo. Ayan. Magandang umaga po muli sa inyo mga kapatid. It's nice to see you again. At gayon din po sa mga nasa kanilang mga tahanan na bound pa rin ng ating health protocol. At sa mga kapatid at kaibigan po natin na OFWs, may the Lord bless you. Alam namin na patuloy kayong sumusubaybay sa salita ng Diyos. Kaya lahat tayo ipagpalain ng Panginoon sa umaga pong ito. Kita nyo naman po, very energetic ng ating kapatid, yung ating hostess. Sa kabila ng siya ay, ang kanyang minamahal ay malayo. Pero loob pa rin naman ng bansa. Anong tawag doon? Long distance relationship. Minsan nakikita ko sa post ay parang hindi sila, hindi, parang kulang yung saya. Kasi malayo nga. Pero ang mahalaga, malapit tayo sa Panginoon. Amen po. Sige, tayo po ay muling manalangin. Ama naming Diyos, dakila't makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa iyo sa isang napakagandang pagkakaloob ng isang magandang umaga sa bawat isa sa amin. Kaming mga narito at sa aming mga taga-subaybay, Panginoon, sa live streaming na ito, sumaamin nga po ang inyong kabutihan, ang inyong mga pagpapala, pag-iingat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Nagpapasalamat po kami, Panginoong Diyos, sapagkat muli niyo pong binigyan ng panibagong pag-asa ang bawat isa sa amin, maging ang aming bansa, Panginoong Diyos, na nabalot ng dilim, nabalot ng signos, nabalot ng hindi mabuting panahon, at maging ang mga iba't ibang lugar ay nasakop ng mga katubigan, pero salamat po sapagkat muli niyong pinasikat ang araw sa bayan namin, sa bansa namin, Panginoon. Isang tanda na mayroong pang pag-asa na kaming nakikita mula sa iyo, Panginoong Diyos. Maraming salamat din po sapagkat dinako niyo kami ng ligtas at payapa sa lugar na ito at tinipon sa ilalim ng iyong pangalang ibinigay niyo po sa aming Panginoong Yesus. Nagpapasalamat po kami at wala kaming dalangin sa umagang ito, Panginoong Diyos, kundi ang inyong habag at biyaya, ang iyong awa ay patuloy niyong iparanas sa bawat isa sa amin. Lord, at ibinubukas po namin ang pintuan ng aming mga puso, ang aming mga kaluluwa sa umaga pong ito at ikaw ang siyang maitaas lamang. Ikaw at bigyan niyo kami ng pandinig at pangunawa para po sa pakikinig ng iyong banal na salita. Masalamin namin ang aming mga buhay bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo sa iyong banal na salita. At ang iyong banal na salita, Panginoon, ang magtutulak sa bawat isa sa amin upang mamuhay ng marapat, maipamuhay ang iyong salita, maipamuhay ang pananampalataya na tinanggap namin mula pa sa inyong mga mangangaral na nagmula pa sa iyong banal na salita. Lord, kami po ang maging instrumento po ninyo sa lupang ito, Panginoon, upang ipakita at ipadama ang iyong dakilang pag-ibig and even to show forth your glory, Panginoon, sa lupang ito. Kaya hawakan niyo po kami, Panginoon, pagpalain niyo po kami sa umagang ito at tinatagubilin ko po ang mga oras na nalalabi pa sa gawain ito. Ikaw lamang ang maitaas, ikaw lang maluwalhati at pasalamatan at palakpakan ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran. Lord, we pray and I pray in the name of Jesus the Messiah and Christ the Anointed One. Amen. Amen. Nagtataka lang ako sapagkat mahaba-haba yung bagyo na ating pinagdaanan pero parang wala yatang tumayo at nagpasalamat. Ibig sabihin, hindi talaga kayo totoong binagyo. Sila lang ang binagyo. Kasi kumbaga, naghihintay ako na mag-unahan eh.
Kasi parang lumabas ka sa dilim, galing ka sa dilim, lumabas ka sa liwanag at sasabihin mo, wow, praise God. No? Nagagalak ang aking kaluluwa sapagkat galing ako sa bagyo, eto pa rin at buhay. Alam niyo ako nagpapasalamat sa Diyos sapagkat madaling araw pa lang ng Thursday, talagang almost 3, hindi pa kami natutulog, pero walang pag-aalala. Ang kaunti ko lang inaalala, alam niyo naman yung bahay namin, may kaunting cover ng tarpaulin. At alam niyo naman yung tarpaulin, may butas yon na pinagkakabitan ng tali. Ano po? At ang hangin ay hindi ko po alam kung from southwest yung hangin, kasi pag ganyan, ay ang sinasalo ito nung aming tarpaulin. Hanggang sa mapunit yung may kaunting butas at kaunting-kaunti na lang ang kumakapit. Kumbagay, bibigay na siya. Sabi ko, Lord, ano kaya? Iliko mo kaya ang hangin, pero hindi nakikinig ang Diyos. Tuloy pa rin ang pagbayo ng hangin. At umangat ng konti. Sa totoo lang, sa time po ni Storm Rolly, signal number 4 tayo, pero hindi po napatid yung kaunting tali na iyon. Ngayon, pagdating kay Ulysses, si Ulysses pa yata ang sisira ng lubusan. Alam niyo yung kaunting tali na ito, parang sinulid na lang sa time ni Ulysses para umangat ng lubusan. But praise God, naputol yun. Anong asahan mo? Hanggang sinulid na lang ang kumakapit. Kaya sabi nung anak ko, Tay, ipitan na lang natin kasi umangat na Pinaangat na ni Ulysses. Naisipan ng anak ko na ipitan ng 12 ipit ng damit. 12 tribes of Jacob and 12 disciples of Jesus Christ. Kaya 12 lang. Alam niyo yung 12 na ipit na ito ang pumigil sa lakas ng hangin ni Ulysses. Ay hanggang ngayon nandun. Buong buo, purihin ng Panginoon. Kasi sabi ng ate ko, lahat ng tarpaulin niya doon sa rooftop niya tinangay na. Sabi ko, ang rooftop, wala kaming rooftop, tarpaulin meron, kinapitan ng 12 disipulo ng Panginoon. Ayun, nakakabit pa rin. 12 ipit. Imagine, 12 ipit. Hinold niya yung tarpaulin namin. Praise God, buo pa yung tarpaulin namin. Ayan. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Hindi doon sa 12 ipit. Baka mamaya, gayahin nyo, 12 ipit, sabi ni Pastor. marami pang bagyong darating daw, sabi. Diba? Hindi natin alam. But thank God, kasi sa panahon na ganito yung ating pinagdaraanan, hindi niya po pinagsasabay-sabay. Diba? Hindi niya pinagsasabay-sabay. Kahit may mga propesiya, hula, sinasabi ng iba na yung lindol, andyan, lumilindol po sa ibang lugar, lumindol sa ibang lugar, tayo naman binaha. It is most likely, katulad ni Ondoy, kasi Ondoy, yung isa, Ulysses, anong kasunod? S-T-U-V. Boyong. Voyong. May o pa rin. Voyong. But anyway, tiwala lang tayo sa Diyos. Mas pahalagahan po natin yung pananampalataya natin kaysa sa anumang bagay. Okay, Romans chapter 12, verse 14 to 21. Dahil hindi pa naman po tayo aabot sa verse 21, ay hanggang mga ilang talata lang po muna tayo. Verse 14, bless those who persecute you, bless and do not curse, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Tayo po'y manalangin muli. Salamat Panginoon sa iyong banal na salita. Pagpalain niyo po ang pagkabasa, pagkakita, pagkarinig ng iyong salita, Panginoon. Ikaw ang maitaas, ikaw ang maluwalhati sa pamamagitan ng sa aming pagbasa. Lord, continue to bless us. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay. You and unbelievers. Ikaw at ang mga di mananampalataya.
So alam niyo po ba na ang mananampalataya ay ina-expect ng ating Panginoon na tayo po ay magkaroon ng isang marangal na anyo. No. Most noble fashion when dealing with the world of unbelievers. Para po tayong yung isang talinghaga na ginamit ng Panginoon, the width and the tares. Sabi nila ay teres or tares. Kung ano man yung gusto nyong pagbasa, bahala kayo. Pero isang parabola na magkasama ang damo at ang, sabi nating palay o ang trigo. Sa konteksto natin, palay. At bilang isang magsasaka, makikita nyo po na bata pa lang yung uhay ng palay at yung damo, hindi mo ma-identify between the two kung alin ang palay doon at ang damo sapagkat magkamukhang magkamukha yung damo at palay. Sa mga unang buwan, no, bago mag-uhay o magbunga, hindi mo siya ma-identify. Kaya kung ikaw yung nag-aalaga ng palay, maingat mong susuriin kung alin doon ang damo at kung alin yung palay. Baka magkamali ka, mabunot mo yung inaakala mong damo, yung pala siya yung palay at ang matira ay yung damo at mag-expect ka ng pamumunga. So wala kang asahan kasi ang binunot mo, ang nauna mong bunutin ay yung tunay na palay. Kaya napakahalaga na dapat ay nakikita mo at nasusuring mabuti. Ngayon, ang sinasabi ko lamang po, tayo ay nasa mundo ng mga di mananampalataya. Magkasama. No? Magkasama tayo sa mundong ito at hindi natin ma-identify minsan kung sino ang born again, kung sino ang hindi, kung sino ang mananampalataya, kung sino ang hindi mananampalataya. Lalo na kung ang ibinubuka ng labi, pare-parehong salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos, no? Mapagpasalamat, born again, non-believers o unbelievers, they thank God. Lahat sila, lahat tayo, sama-sama, nagpapasalamat sa Panginoon. Pero, maaring ang pagkakaiba o pwedeng maging pagkakaiba natin sa kanila ay yung magkaroon tayo ng isang marangal na anyo. No? Maaring invisible tayo sa mata ng tao kung tayo man ay Kristiyano, pero in the eyes of the Lord, makita tayo na tayo ang Kristiyano. Makita tayo. Now, God expects His follower to control himself and to gain complete victory over his sinful nature. Tayo mga Kristiyano, meron pa rin tayong sinful nature. At design ng Diyos na tayo ay maging mapagtagumpay. Hindi lang mapagtagumpay, kundi maging natin yung complete victory over sin nature, sinful nature. So, God expects us as a believer to give a strong testimony to love and forgiveness of God to all men. So, sa ating pong mga binasa kanina, yun ang expectation ng Diyos. So, pwedeng madali ka na born again. Counting sabay sa panalangin, born again na. Maging Kristiyano ka na ngayon. Naintindihan mo ang mga turo, naintindihan mo ang mga aral, pero dito, pahirap tayo ng pahirap. Although na ito ay practical lang, no? Napakalaki ng epekto at pwede natin itong maging testimony totoo na tayo ay naiiba kahit tayo ay nakasalamuha sa mundong ito ng mga di mananampalataya. Walang problema na sa atin kung sakali man. Kung tayo ay, kasi hindi naman natin masasabi, mahusgahan kung sino ang totoo, kung sino ang hindi, kung sino ang born again, kung sino ang hindi, kung sino yung talagang tumanggap sa Panginoon, kung sino hindi. Pero ikaw lang ang nakakaalam kung ikaw ay tunay na mananampalataya. Kung tinanggap mo si Lord ng totoo sa iyong puso. Pero ang problema ay nandoon sa tinatawag na kaluluwa at katawan. Nung tinanggap mo si Kristo, ang tinanggap mo ang Diyos sa iyong puso,
Walang problema ron. Kasi ang Lord ang nangako, I will sanctify them. I will sanctify them. Nung tinanggap mo si Lord, totoo. Ang problema, ito na. Yung tinatawag nating practical sanctification, yung practical holiness, yung practical na righteousness, ito na yung problema natin. Maaring well-developed na ang iyong pag-intindi sa salita ng Diyos. Malalim ka na. Ang problema, yung practicality ng pagiging Kristiyano. Kung paano mo ngayon maipapamuhay ang totoong pagiging Kristiyano o follower or believer of Christ or believer of God. So again, wala pong problema kung ikaw ay sanctified na. Ang problema natin, ito, yung practical na living natin. Di ba, yun ang problema natin. Kaya tayo minsan, mga born again, sinasabihan, parang hindi born again. Narinig nyo na ba yun? Parang hindi kayo born again. Masakit po yun. Pero alam mo na born again ka. Ang problema, kulang doon sa pagpapractice doon sa mga practical living. Practical holiness. Yung bang, sample, yung practical holiness ay kasama yung tinatawag na kumain ka ng candy, itatapon mo o ibubulsa mo yung balat? Kumain ka ng saging, itatapon mo yung balat sa kalsada o ilagay mo sa bag? Practical holiness. Kaya nga minsan madalas yung mga non-believers na nagsasabi pa, no? Yung godliness is next to cleanliness or cleanliness next to godliness. Tayo wala ganung motto, di ba? Sila lang ang meron. Pero dapat tayo ang number one, laging may mga ganung klase ng motto. Saan tayo pupunta, saan tayo lumakad, dapat makita ang kabanalan ng Diyos. Kasi we are living in this world together with unbelievers. May nakita po kong isang post, ang sabi, si Jesus ay nakisalamuha sa mga makasalanan. Sabi nga nung iba, Jesus, friends of sinners. Pero ang kaibahan, never siyang nagkasala. Ang problema sa Kristiyano, friends of sinners, after 1 year, sinners na rin. Yun ang problema. Kulang. Pero si Jesus ang ating model sa buhay na ito bilang tagasunod ng ating Panginoon. So how do we act and live and treat the world of unbelievers? Paano nga ba tayo makikisalamuha? Paano tayo kikilos o gagalaw sa buhay nito kasama ng sa mundong ito ng mga di mananampalataya? So patience for God's sake is true pity. Those that rejoice in hope are likely to be patient in tribulation. Totoo po yun, no? Yung pagtitiis, yung magalak ka sa pag-asa ay halos katulad ng pagtitiis sa gitna ng paghihirap. Tribulation. So we should not be called in the duty of prayer and then soon magpagod na tayo. Mapapagod tayo, sumusuko na tayo. And not only must there be kindness to friends and brethren, but Christians must not harbor anger against enemies. Real talk. Ang taong mabuti sa atin, ginagantihan din natin ng kabutihan. Tama? Pag mabuti sa iyo, mabuti ka rin sa kanya. At ina-address natin ito madalas sa mga kaibigan natin. Kaya nga tinawag natin silang friends. Sometimes BFF. Parang yung pagiging BFF ay wala ng putulan. Hindi na mapuputol. Ina-apply natin ito sa ating mga kapatiran. But Christians must not harbor anger against enemies. Pag sinabi mong enemies, malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw, kaaway talaga ito. At hindi naiiwasan na mag-harbor ka o mag-ipon ka, magtago ka ng galit, sama ng loob sa isang kaaway. Pero ito nga ba ang aral
Ito nga ba ang laman ng Ebanghelyo ni Christ, ng ating Panginoon? Kaya hold on. Paigpit tayo ng paigpit. Madaling maging Kristiyano, dito na tayo sa pagiging tunay na pagiging tagasunod ni Kristo. So merong ilang paalala ang salita ng Diyos sa ating mga binasa. Sa verse 12, or verse 14, bless those who persecute you, bless and do not curse. Sabi ni John Wesley, no, not in your heart, do not curse. Sa puso mo, wag kang susumpa. O wag mo silang susumpain. So unang paalala sa atin ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, o ng sulat ni Pablo, bless those who persecute you. The word bless, eulegeo, means to speak well of. To speak well of. Therefore, the believer is charged to do that could be the most difficult. Do you think na madali lang? Yung enemy mo ay ibibless mo? Do you think na madali? Kaya nga sabi po, madali bang maging Kristiyano? Para sa akin, mahirap. Madali ang tumanggap kay Kristo. Madali ang maglingkod kay Kristo, pero itong reality ng ating pagiging Kristiyano. Bless those who persecute you. Those persecutors, hindi naman pala natin kailangan. Hindi kinakailangan na sila ay gantihan. Ang sabi pa nga ng Panginoon, pagpalain nyo sila, na silang mga umuusig sa inyo. Kaya, this is the most difficult sa buhay ng isang mananampalataya. May umuusig ba sa inyo? Sa pagiging born again? Sa pagiging tagasunod mo ba sa Panginoon, may umuusig sa iyo? Kung walang umuusig, malaking katanungan yan. Kasi hindi tayo hihigit sa ating Panginoon. Kung si Jesus inusig, dapat ang mga tagasunod inuusig din. At kung may umuusig, hindi natin sila dapat gantihan ng masama, kundi ang sabi ng Panginoon, bless them. May umuusig ho ba? Malaking tanong yan. Kasi ang Kristiyano, may taga-usig, may umuusig. Kung walang umuusig, malaking tanong po yan. Wala tayong ibibless kung wala namang umuusig. Tayo ang binilis. Wala tayong pagpapalain kasi walang umuusig. Kaya tayo pinagpala dahil walang umuusig. So believers, speak well of those who persecute you. Imagine how difficult is this when you are verbally or physically attacked, mistreated, insulted, bypassed, overlooked, cursed, abused, injured. Real talk. Naranasan po ba natin ito? Na-bypass ka ba? Na-injured ka ba? Na-overlook ka ba? Pero ano ang ganti natin? Na-mistreat ka ba? Mistreated. Physically attack. May nanakit na ba sa iyo? Naalala ko po yung isang nagmi-mission dito sa Parting Parang. Hindi po siya pastor, pero he was a zealous evangelist, nakatikim ng sampal sa sinishare niya ng Ebanghelyo. Makikita nyo talagang namula yung kanyang pisngi sa lakas ng sampal. Sinumpa na ba tayo bilang mananampalataya? Naranasan na ba natin ang ganito ang mangyari sa ating mga buhay? You are to bless the person who attacks us or who attacks you. You are to bless your persecutor. Kahit po siya ay inyong kapitbahay. Kahit siya ay family member. At least sa loob ng bahay, meron kang persecutor because you are a Christian.
At least, sa loob ng bahay, may persecutor ka. You are to bless your persecutor, even yung iyong employer, yung iyong friend. Sino may mga friend dito? Are they persecute you? O salamat na lang, Kristiyano ang mga kaibigan natin. Really? Lahat sila Kristiyano. Yung sinasamahan natin sa mga party-party. Are they Christians? Baka hindi. Pero persecuted ka ba? You are blessed. Kung persecuted ka, bless them. Speak well of. Classmate. May bully pa ba sa online class? May pambubuli pa bang nagaganap? May mga kaklase pa ba kayo nambubuli sa inyo? Kung wala na, praise God. Employee. Fellow church members. May mga bully ba sa church members? Sa mga ibang iglesia? Bless them. Speak well of. Ano bang ibig sabihin ng speak well of? To speak well of. Speak well to our persecutors. Hindi po natin kailangang gumanti sa kanila, pagsalitaan sila ng masama. We do not try to hurt them either verbally or physically. Bagkus pa nga, humanap po tayo ng mga bagay na kapuri-puri sa kanila at doon purihin natin sila. Yun ang ibig sabihin nung how to bless and to speak well of. Hindi natin kailangang gumanti. Naalala ko po, istorya lang naman ito. Nung araw yung ate ko, sabi niya, nung siya ay nag-aaral sa Manila, may mga kaklase pa po siya roon na nagtatrabaho sa gabi sa mga restaurant, sa mga club, at ikinukwento po sa kanya na kapag merong mga customers na nanlalait sa kanila, alam niyo po ang ginagawa sa mga pagkaing inihahandog sa kanila. Sabi nung kanyang kaklaseng lalaki, alam mo, pagka may masungit kaming customer, yung juice nila, do not misunderstood po. Yung kanilang juice, dinuduruan nila. Bilang ganti. Doon sa mga customers na nilalait sila. Doon sa mga customers na minamaliit sila. Kaya ingat po tayo kung tayo yung magsusungit. Baka yung kakainin natin sa tingin natin ay masarap, baka may laway nila, ma-COVID ka pa. Totoo po yun. True to life story, mga kapatid. Pag sila ay inaalipusta ng mga customers, mayayabang sa kanila, binababoy nila yung kanilang kakainin. One time, meron ako nakasama, pumasok kami ng McDonald's. Natatagalan yung order. Sabi, ayaw ko talagang kumain dito sa McDonald's. Ang bagal ng mga crew, ang bagal ng service. Sabi ko, sister, hinay-hinay. At baka yung juice na ino-order mo, lawayan. Kaya ingat po tayo, lalo na tayong mga Kristiyano, ay Christian po yun. Natatagalan lang ang serbisyo. Abay, nagsusungit na. Sabi ko, sister, baka tayo malamang born again. Tapos ganyang kakasungit. Hindi po natin kailangan gumanti. Mas kailangan po nating maghanap kung sa anong parte ng buhay nila pwede natin silang purihin. At ito naman ang paalala ni Peter. Saint Peter, in chapter 3 verse 1 ng 1 Peter, sabi niya, do not repay evil for evil or insult with insult, but with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. So even Saint Peter, nagpaalala, do not repay evil for evil. Sinong kausap niya? Di ba mga Kristiyano? So tayo, ang kinakausap ngayon ng salita ng Diyos. Ang Panginoon ay nangungusap sa bawat isa sa atin. Ephesians chapter 4 verse 31 to 32, get rid of all bitterness,
rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. So ito pala yung dapat nating buhay. Hindi ito pala ang totoo nating dapat maging pagkatao natin bilang mga mananampalataya. Ito ang dapat nating kasuotan. Nadadamitan tayo ng pagiging mabuti, compassionate. Kaya siguro mas maganda, isa lang ang pangalan natin. Oy, kamusta na po, Sister Compassionate, Sister Kind, or Kindness, Merciful. Kasi hindi po makikita yan ng sanlibutan. We are called to show forth His glory. Pero kung hindi ito makikita sa mundo ng mga unbelievers, who is the true Christians? Nasa loob din sila ng kanilang sambahan. Tayo nasa loob ng sambahan. Ano ang difference? Inaawit nila mga kinakanta natin. Pinupuri natin ang Diyos. Pinupuri nila ang Diyos. What is the difference? Kung ito ang isusuot po natin. So another thing, what does it mean to speak well about our persecutors when we do not down the persecutor, but we mention some commendable trait, praise some good thing about the person, we do not tear him down. Hindi natin sila kailangang sirain, wasakin. Find some commendable trait. Yung katangian po nila. Di ba pag tumingin tayo sa tao, lalo na pangit ang ugali, yun agad ang nakabungad sa atin. Find some trait sa buhay po nila. Do not tear him down. May kasabihan tayo, kung gagawin ko yung gagawin niya, di pareho na lang tayo. Yun, maganda po yun. Ano na lang ang pagkakaibo ko sa kanya, kung gaganti ako, maganda po yun. To speak well is to pray for them, our persecutors. Kasi yun ang turo ni Pablo sa bawat isa sa atin. Sino ho nagpipray dito? Inanod na rin ba ng baha? Matthew chapter 5 verse 44. Mismong sa labi ng ating Panginoong Yesus. Matthew chapter 5 verse 44. He said, "But I tell you, love your enemies and pray those who persecute you." Ang bigat ng dinidemand ni Lord, ano ho? Hindi lang pala yung masave ka. Hindi lang pala yung mapabilang ka sa kanyang kingdom. Ibig niya na ipakita natin bilang mga mananampalataya kung sino si Kristo sa pamamagitan natin. Kaya nga po, dinefine ng iba, pag sinabing, pag ikaw ay disciple, you are the follower of His teachings. Sinusunod mo yung turo ng Panginoon. Hindi pwedeng sumusunod ka kay Lord, nag-iiba ka ng daan. At nag-shortcut ka, magkikita rin naman kami sa unahan ni Lord eh. Hindi pwedeng ganon. Sabi ko, madali ang maging Kristiyano, pero ito yung realidad ng ating pagiging Kristiyano. Luke chapter 23 verse 24, Jesus said,
Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Imagine si Jesus, nasa anong kaanyuan siya, nasa anong kalagayan siya nung sabihin niya ito. Ando na po siya, nakapako na. Pero ang sinasabi pa rin niya, Father, forgive them. For they do not know what are they doing. Naghihirap na, duguan na, hindi na siya ma-identify as human, pero sinasabi pa rin niya, Father, forgive them. Tayo ba duguan na? Bugbog sarado na ba tayo bilang isang Kristiyano? So we have to follow what He said and what He did. Hindi po pwedeng mag-iba tayo ng kaanyuan. Hindi tayo pwedeng magbago ng aral. If you follow Jesus, follow His teachings. Kasi siya po mismo ang nauna. Siya yung nag-model sa atin. Kaya kung harap siguro tayo sa Panginoon at may taong magkokondena sa atin, Lord, itong sinasabi mong Kristiyano, hindi ako magawang mapatawad. Ano ididepensa natin sa harapan ng ating Panginoon? Lord, ang sakit ng kanyang ginawa. Sinira niya ang aking pagkatao. Ano sasagot kaya ng Panginoon? Daling ka ng Lord, ibalik ka doon sa kanyang story on the cross. Anak, naranasan mo ba ito? Anak, nung bago ko ipako, hinubaran nila ako, tinanggal ang aking damit. Madaling araw, dinuruan niya ako sa mukha. Nilait nila ako. Ako na lumikha sa kanila, hindi ako binigyan ng parangal bilang Diyos. Ako na lumikha sa kanila, pinababa nila ako sa kanilang paanan. Kinoronahan ng hindi nararapat na korona. Anak, sino ang nasaktan? Sino ang mas nadurog ang pagkatao? See? If we are a true or genuine believer, kahit gaano kasakit, we have to live on in His teachings. Kasi ito yung tunay na pagsunod sa Panginoon. Ito ang totoong marka ng pagiging Kristiyano. Isipin mo na lang kung ang isang persecutor ay na-born again dahil sa pagpapakita mo ng patience, love, and forgiveness. What do you think? God can use him mightily for His kingdom like Paul. Diba? Si Paul, pag binasa mo ang kanyang story, parang hindi mo na kailangang halungkatin ang kanyang biography. Sa Bible pa lang, ipinakita na ni Lord. Hindi lang yung pagsulat ng gospel ng mga epistles, kundi maging yung kanyang life story, nandun na rin po. Another thing, it means to good to our persecutors. To speak well of is to do good to our persecutors. Luke chapter 6 verse 27 says, But I tell you who hear me, love your enemies, do good to those who hate you. May mga tao bang hate tayo, mga kapatid? Na born again ka lang, hate ka na. Do good, ang sabi ni Lord. Ito yung tunay na pundasyon. Ito yung tunay na pagsasagawa sa ebanghelyong binabasa natin. Practice what we read. Hindi lang hanggang bibig, mga kapatid, kahit sa paggawa. Pagkatapos sa bibig, gawa. Wala tayong magagawa, kundi to do good to those who hate us, who hate you. Chapter 6 verse 35 ng book of Luke. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be sons of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Lord, grabe naman. Galit na nga sa amin. Pag umutang, magpapautang pa kami. Imagine niyo yung mga kapatid,
kung ano yung mahirap, yun ang pinagagawa ni Kristo sa atin. Kasi we are called to show His glory. Sa paggawa natin ng mabuti sa mga taong pine-persecute tayo, bilang mananampalataya, gagawa pa rin tayo ng mabuti para sa kanila kapag nanghiram, pauutangin. At walang pagnanais na mag-pay back more. Ibig sabihin, huwag ka na umasang pag umutang patubuan. At ang sinasabi ng Panginoon, remember me, I am good to the ungrateful and wicked. Hindi lang sinners ang binanggit ni Lord dito, kundi wicked. Kumbaga masama, pinakamasama. Yun ang gagawa natin ng kabutihan. Yun yung mga nagpe-persecute sa atin. Yun yung sinasabi ni Lord na pray for them. Bigat. Ito ang dinidemand ni Lord. Proverbs 25 verse 21, if your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. Nabasa ko po doon sa isang komentary, hanggat maaari, sabi nga po, if you are able, yung tinapay, isubo mo pa sa kanya. Para kang yung galit na kobra, pakakainin mo, ikaw ang magsusubo. Parang yung taong galit na galit ka, yung galit na galit sa'yo dahil born again ka, itong kapitbahay kong ingay, lagi nagpapatugtog ng Christian song, ang sakit-sakit sa tenga. Pero pag sila nga nagpapatugtog, ang sakit-sakit, buong barangay, nakakarinig, naka-smile ka lang di ba? Kami, wag lang namin makaawa yung aming katabing pinto. Tinitiis na lang namin, Lord, sabi namin, kailan kayo mawawala to? Iba yung panalangin namin. Totoo yun. Kaysa naman, Lord, sasakit na yung puso ko, puputok na sa sama ng loob kasi yung ginagawa sa amin, para kami hindi kapitbahay, parang hindi kami tao. Pag nagpatugtog yung kapitbahay namin, akala mo, gusto ng buong barangay. Kaya pag dumadungdong yung pader, akala mo yung parang dinidemolish na yung bahay namin. Kaya sabi na lang namin, titigil din yan. O maya-maya, wala na. Thank you, Lord. Ay, yung anak ko puyat. Sabi niya, ano ba naman, tay, saan bang ingay yun? Pupuntahan ko yun, sasabihan ko yun. Nak, wag na, mamaya titigil din yan. O sa awa naman ng Diyos, tumigil naman. Siguro, yung wish namin, nakalusot doon sa pader, napakinggan ng may-ari, hinatay yung music. Ang hirap maging born again. O kaway-kaway, ang tunay na born again, apply natin to mga kapatid, masakit ho ito. Hindi lang ito hanggang bibig. Bless those who persecute you. In verse 15, show genuine interest in the experiences of men. Genuine interest. Ano ba yung sabi sa verse 15? Rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Kailangan po nating magpakita ng tunay na interest sa kanilang mga karanasan. Two particular acts are mentioned. One, we are to rejoice with those who rejoice. Hindi ibig sabihin ito mga kapatid, mag-participate po tayo, makisaya tayo sa kanilang kasiyahan kung ano man ang tawag doon sa pamamaraan ng sanlibutan. It's joyful moments and affairs of the world. Hindi po yun ang ibig sabihin. Far from it, ilayo tayo ng Diyos sa ganon because God calls the believers to separation. 2 Corinthians chapter 6 verse 17 to 18. Ang ibig pong sabihin, makisaya tayo sa ating mga kaibigan, kapitbahay, kakilala kung may mga bagay na naganap o may mga bagay na mabuti na nangyari sa kanilang mga buhay. Yun po yung ibig sabihin doon. Rejoice with those who rejoice. Hindi yung pamamaraan ng sanlibutan.
Kundi kung ano yung kung ano yung naranasan nilang mabuti, doon po tayo makikijoin. So we are to join them in their moment of joy. Halimbawa po, may kapitbahay tayong nanganak. Bagong panganak, ang saya-saya nila. Dati buntis lang, ngayon nakita mo ng bagong panganak. Ang sabi niya, ate, tinan niyo po yung baby ko, ang ganda-ganda. Kaya wag mo sabihin, alam mo naman pangit, sasabihin mo pang pangit. Sabihin mo rin, maganda. Di ba? Lahat naman na nilikha ng Diyos, maganda. Tingnan niyo yung katabi niyo. Di ba? O kahit naman unbeliever, magaganda rin sila. Mga mistiso't mistisa pa nga pag-alaga sa gatas Di ba? Oh. So, kung sa panganganak, may bago silang baby, we have to rejoice with them. Kung meron silang bagong may achievement, we have to rejoice with them. Kung nakabili ng bagong sasakyan, we have to rejoice with them. Mga bagay lamang po, yun yung sinasabi na kung sila ay masaya sa bagay na yon, at tayo malapit sa kanila, we have to rejoice with them. Masaya sila, magsaya rin tayo para sa kanila. Gayunpaman, mga kapatid, hindi ito madali. Sapagkat iba-iba ang ugali ng tao. Too often, it is human nature to envy a person's success. Kasi nga, meron pang binhi ng pagiging makasalanan ang tao. Kaya mainggitin, naiinggit sa success ng iba. To feel disappointment and to act indifferent. Masaya sila, inggit na inggit ka. Naalala ko yung kwento na yung kapitbahay, dahil magkatapat ang bintana, yung kapitbahay nila bumili ng malaking TV. Sabi doon sa asawa, Han, may malaki silang TV, bili rin tayo. Bumili naman yung asawa. Nakita may bagong kotse. Han, bili rin tayo ng kotse. Bagong kotse kasi may bago silang kotse. Isang araw nakita nung babae, may bagong asawa. Han, papalitan kita siya, may bagong asawa. O, di bago yung asawa niya. Is it true? Yes, real talk. Yun yung problema, no? Pero hindi dapat natin ito problemahin because we are Christians. So sometimes we have a difficult time in rejoicing over another success. Ito ang dahilan kung bakit tayo inuutusan ng salita ng Diyos ni Paul bilang mananampalataya. Dapat nating mapagtagumpayan ang ating likas na pagkatao. Sino na po dito ang hindi mainggitin? Sa 2, 3. Sino pa po rito ang naiinggit pa? Sige na. Tayo lang naman nagkakakita-kita, hindi tayo televise. Ako lang ang mainggitin. Praise God. May babaguhin pa si Lord sa buhay ko. Sure kayo, hindi na kayong mainggitin, ha? Wala nang babaguhin si Lord sa inyo, ha? So, iwasan nyo na ito. Itong talata na ito. Wala nang babaguhin sa likas nating pagkatao. Show your joy by congratulating and joining them in their moment of joy. Take note, mga kapatid. This is the very nature and behavior of our God. Nakikita ba ho natin ito when we read the Bible? Yung very nature and the behavior of our God. God rejoices in the prosperity of His people. Psalm 35 verse 27 says, "May those who delight in my vindication shout for joy and gladness. May they always say, the Lord be exalted who delights in the well-being of His servant." See? Ang Panginoon mismo nagagalak kapag ang kanyang bayan ay nananagana.
May kasaganaan. Colossians chapter 3 verse 12. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Colossians 3 verse 12. Clothe yourselves. Clothe ourselves. Clothe yourself with kindness, with humility, with compassion, gentleness, and patience. Yung pangalawa pong hinihingi dito, sa verse 15, we are to mourn with those who mourn. This, of course, refers to our friends and fellow men who are facing some trial or loss, some moment of suffering. It may be some personal pain or business loss, some family hurt or sorrow. So ano man yung mga kadahilanan ng kanilang pagluha, the Christian believers to draw near to the person and feel with him the fact Christ is touched by the weaknesses of men, which is true. Ito pong nakaraang bagyo, marami po ang nasalanta. Marami ang nasira. At ilan po sa mga kapatiran din natin ay matayan. So we are to mourn with those who mourn. Kung sa birthday, makisaya. Kung sila'y masaya, makisaya tayo. Pero sila, pag ang tao naman ay lumuluha, dapat din tayong lumuha. Hebrews chapter 4, verse 15 to 16. For we do not have the high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who was tempted in every way just as we are, yet was without sin. Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Ang Panginoon, pag tayo ay nagsasuffer, pag tayo ay may sorrows, kapag may mga personal hearts po tayo, family hearts, nararamdaman po yun ng Panginoon. So, ganun din po tayo. Pag sila'y lumuluha, makikipagsimpati po tayo sa kanila. Alisin na po natin sa ating ugali bilang Kristiyano. Kung sila ay napahamak, tayo ay natutuwa. No. Kung sila ay nag-suffer, maramdaman po natin yon. Dahil yun ang ibig ng Panginoon sa atin bilang mananampalataya. And last but not the least, seek harmony and to associate with the lowly. Sa verse 16, live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Seek harmony and to associate with the lowly. There are 3 very specific instructions are given. 1, the believers to live harmony with others. Ito po ay tumutukoy, unang-una sa ating mga saloobin at pag-uugali, ukol sa iba at sa lagay ng kanilang mga buhay. Sikapin po natin sila'y isipin, unawain, kanilang mga damdamin, kanilang pagkatao, kanilang kondisyon sa pamumuhay, pangangailangan at nararamdaman. It is to be said that believers to live in harmony with other person. Kung tayo madaling manghusga, tulungan tayo ng Panginoon na madali rin na ma-develop tayo sa ganitong anyo. 1 Peter chapter 3 verse 8, finally, all of you live in harmony with one another, be sympathetic
Love as brothers, be compassionate and humble. The second specific instruction is not to be proud. What proud means? It refers to seeking the things of preeminence. Yung kataasan, pagiging higit sa lahat. Honor, prestige, and recognition. So bilang mananampalataya ng ating Panginoon, hindi natin kailangang maging snobbish. Snobbish means mapangmata. Pero ako'y naniniwala, wala na po rito mapangmata. Amen? Mapangpaan na lang. Mapangkamay. Snobbish. Bagay na bagay, ano? Snobbish. Yung bang binati mo, hindi ka, yung inisnab ka, snobbish talaga siya. So, hindi po marapat nating pahintulutan maging sa ating mga isipan na magmalaki gamit ang mga bagay sa mundong ito. Luke chapter 22 verse 26, but you are not to be like that. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves. The third specific instruction is not to be conceited, mayabang, as though you are above and better than others or lowly. Kahit alam mo na ikaw ay nakakahigit sa kanya o sa iba. No? Huwag nating hayaan na pumasok ito sa ating isipan upang magmalaki. Siyempre po, many do feel above and better than others. Hindi naman natin maiaalis ito sa isip ng tao na isipin niyang higit siya o nakakahigit siya sa kanyang kapwa. But they choose the most foolish of things to give them superior feelings. Ano yung mga piniling mga bagay na kahangalan para makaramdam sila ng mas superior sila sa iba. Halimbawa, damit. Pag maganda nga naman ang damit. Minsan yung mga ginagawa ng aking may bahay, hindi ko alam kung paano ginagamit ito ng mga nagpapatahi sa kanila. Sabi ko, iniisip ko, baka pang model ito, pang social life nila. Pero iniisip ko, paano kaya kung isinuot na ito? Siguro, siyempre, very proud yun. Ang pangit lang, nakamask. Ang ganda-ganda ng damit mo, nakamask naman. Ang pangit tingnan, nagmo-modeling ka o nakamask ka, pero maganda rin naman yung mask. Kaya lang parang hindi na bagay. Di ba? So, isang bagay pala na foolish things na ipagmalaki ng tao at ipagyabang ay yung kanyang kasuotan. Computer gadgets. Mga foolish of things. Ako, personal ko na-experience to. Sa isa nating kapatid noon sa pananampalataya. Minsan niya akong pinagtawanan. Kasi may kausap siya. Pareho silang mahusay sa computer. Sabi niya, ay si pastor, hindi nakaka-relate. Ang laki ng tawa niya. Dahil pinag-uusapan natin, computer. Sabi ko, okay lang. Don't mind of me. Sa hindi ko alam ang computer, di mag-usap kayo nagkakaintindihan. Alam niyo yung dating, para sa pastor, walang alam sa computer. Accepted. Admitted. Wala akong alam sa computer. Wala akong alam sa laptop. Huwag mo lang akong pagtawanan. Kung ngayon, yung nagtatawa sa akin, wala na kay Lord, ako na kay Lord pa. Kasama nung laptop niya. Pag akyat mo sa langit, di mo sasama ang computer. Kaya huwag nating ipagyabang ang mga foolish things sa buhay na ito.
So what is that makes people consider, that makes them feel above or better than others? Ano ba yung mga bagay na nagbibigay yabang sa tao para maging higit siya sa iba? At habang iniisip po natin yan, yung mga mahina at hamak na mga bagay na ito, dito binabatay ng mga tao ang kanilang buhay. Pag meron ka nito, above sila sa iba. Pag meron nito, higit sila sa iba. Ito ang mga bagay na kanilang batayan para masabing nakahihigit sila sa iba. Naalala ko po, Friday morning, nung may binisita po kami, somewhere dito po sa Tanyong. Kasi si Mrs. binisita niya, isang kaibigan na talagang yung kalsada nila, halos lampas tao na. Habang inintay ko siya sa labas, merong isang lalaking biglang sumulputan ng sabi niya sa akin. Sabi niya, talagang hindi mo may pagyayabang ang kayamanan mo, no? Sa isang iglap lang, ito ang nangyari. Hindi ako nakapagsalita, nakapag-thumbs up lang ako, sabi. Habang siya lumalakad, thumbs up din siya. Yung sabi niya, hindi mo maipagyayabang ang anumang yaman mo dito sa lupa. Sa isang iglap lang, mawawala ang lahat ng bagay. So note how weak a foundation of this provide to human life. Not just any one of them, but all of them could disappear or collapse overnight. Na-imagine ho ba natin itong mga bagay-bagay na meron sila, para silang mga hipong talilong na hindi alam kung saan nila dadalhin ang kanilang mga sasakyan. May nakita po akong isang post, yung mga sasakyan tabi-tabi na parang styro na nakalutang. Sabi ko, ganito pala talaga sa isang iglap. Ayan, tanongin natin si kapatid kung ilang kotse ang kanyang nire-repair ngayon dahil nag-swimming sa baha. So 1 Corinthians chapter 8, or again, the believer is not to walk through life as a conceited fool, thinking himself above and better than others to other person. Walk humbly, knowing that you are just like all other men. 1 Corinthians chapter 8 verse 2 says, the man who thinks he knows something does not yet know as he ought to know. Galatians chapter 6 verse 3, if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Isaiah 5 verse 21, woe to those who are wise in their own eyes and clever in their own sight. Brothers, friends, let me close with this. The attitude which the gospel requires is that of a little child, simple, trusting, and humble. To be continued. Lord, marami pong salamat sa oras na ito. Ikaw pong higit na maglagay ng mga bagay na ito, na mensaheng ito sa bawat puso namin. Deep down to our hearts, O God, help us as you called us to show forth of your glory, Panginoon. Makita nga po sa amin ang pagiging totoo na tagasunod, mananampalataya ni Kristo. I pray all these things, O God, in Jesus' name, the Messiah, the Christ, the Anointed One. Amen. Amen.